Hello everyone. So napakainit ngayon sa Japan everyone. Nagpahinga na ako everyone. Galing ako sa labas. No? So ako lang talaga everyone. Ang makomment ko lang talaga dahil isa din ako sa nagpo-follow sa mga balita sa Pilipinas. At itong impeachment ni Inday Sara. No? So para sa akin, ang makukomment ko lang sa mga witness ng mga majority. No? Naawa ako sa kanilang mga witness dahil nahirapan sa pagsagot, no? Pag tinatanong, iba ang sasagot, no? So, kung kayo ay nanonood, alam nyo yan. Kahit hindi tayo abogado, parang medyo naintindihan din natin ang mga pangyayari ngayon na parang it's very unfair. Parang nakafocus lang sila, nagagasto ang sambayanan ngayon sa impeachment ni Inday Sara, samantalang hindi hinahanap nila saan ang pera sa flood control at saan na si Saldico at si Romualdez, no? At kung sino-sino pang na sangkot sa flood control, lalo na ngayon sa Pilipinas na nagbaha-baha, bakit nakafocus lang talaga sila kay Inday Sara? Talagang, yun lang talaga. And then, ito din si Jokno, no? Gusto nila na pag-imbestigahan yung salin ni Inday Sara, sawa ni Inday Sara, kung magkano ang pera ni Inday Sara, na from noon-noon pa. Bakit isali-sali pa ang noon-noon pa? Dapat kung imbestigahan nila yung ngayon. Wag nang isali yung noon-noon na income ni Inday Sara. Parang ano lang yan, parang for example, si Daddy, silosa ako. So, magsilos ako sa, for example, 2013, nagkita kami ni Daddy, for example, ganun, 2012, and then, from that start na nagkita kami at naging kami, kahit magkaibigan kami noon at hindi ako syuta, wala akong pakialam. So parang ganun lang. Wala silang pakialam sa mga nakaraan ni Inday Sara. Ang pakialaman nila, ngayong naging vice presidente si Inday Sara. Parang ito lang, explain ko lang everyone ha, na very unfair para sa akin dahil, for example, kayo, may syuta ako, ako lang, para sa akin lang. No? So, wala akong pakialam sa the moment na hindi pa kami ni Daddy. Alam nga naman, naging kami ni Daddy, for example, 2012. And then, alam nga naman, pakialaman ko yung 2011, 2010, 2009, na wala na akong pakialam. Hindi pa naman ako dumating sa buhay niya. So, ang pakialaman natin, yung time na naging tayo na. Huwag natin pakialaman yung how many years sa mga past years na hindi tayo involved sa buhay nila. So, parang ganun lang. Bakit to sila ni Jokno na gusto nilang imbestigahan ang mga noon-noon na pera ni Inday Sara? Na wala naman silang pakialam. Ang imbestigahan nila sana yung naging vice presidente si Inday Sara. Yun ang imbestigahan nila. At isa pa, ang imbestigahan sana nila yung flood control, kung nasaan na ang mga bilyones at mga trilyones para sa sambayan ng Pilipino ngayon na kawawa naman talaga, oy. No? Huwag nyo naman suluhin lahat ang nasa malita, oy. Kasi yung mga Pilipino, oy, kawawa naman. No? Lumayangoy-langoy dyan sa baha. Ha? Maraming buhay na nasawi. Ha? Maraming mga nabiktima sa mga kaya kailangan talaga ang Pilipinas na may pagbabago. At sana yung pag-impeaching kay Inday Sara, para sa akin everyone, no? Hindi ko makita kung bakit talaga focus talaga sila sa impeachment na hindi sila nakapokus kung nasaan na ang pera sa Pilipinas. Na yan sana ang importante. No? Maraming mga memes na lumalabas na si John Wick daw ang inutusan ni Inday Sara. No? Parang ginawa lang talagang katawanan ang mga pangyayari ngayon. Yan si Gatchalian. Win Gatchalian, ginagawa nila ng memes. At si sino ba to? Si Kilay ba? Sino yan? Yung asawa ni Heart Evangelista ba? Sabi nila para daw ano tawag niya? Yung Trojan horse, no? Yung parang alam niyo na yan, no?
So, para sa akin, everyone talaga, ay nako, ang gulo-gulo talaga sa Pilipinas at ang pinaka nakakaawa ang mga Pilipino. No? Sana no, wag naman puro Inday Sara. Kung gusto ninyo ng accountability para maging patas ang laban at para naman kami ay tayong mga Pilipino lahat, hindi naman siguro lahat na porque hindi tayo makagraduate ng pag-aabogasya or wala tayong pinag-aralan, maintindihan naman siguro natin kung anong mga pangyayari ngayon. Dapat hanapin natin ang pinakamalaking amount. Huwag nating pagdiskitahan yung milyon, ang trilyon at bilyon ang pagdiskitahan sana. No? Dahil yan ang pinaka-importante. No? Parang bakit isasali pa yung mga salin ni Inday Sara noon-noon? Dapat, ang pag-imbestigahan nila, kung time na si Inday Sara ay naging vice presidente, huwag na pakialaman yung time na si Inday Sara ay naging mayor, vice mayor. Kasi wala nang pakialam doon. Ang pakialaman sana ngayong naging vice presidente si Inday Sara, yun ang pakialaman. Kung si Inday Sara ay nagiging, kurakot ba? No, pero mas doon tayo sa flood control kasi malita-malita yun eh. Wala tayong nakita si Inday Sara. Wala tayong nakita na may mali-malita si Inday Sara. Yun sana, everyone. So, yan lang talaga, everyone. At pagdasal natin na maging maayos na ang Pilipinas at sana magkasundo-sundo na at sana yung pag-selfish ng tao, mabawas-bawasan at isi-share na rin naman nila yung nasa loob ng malita. No? Kasi kawawa ang mga Pilipino. No? Kawawa mga Pilipino. No? Maawa tayo. Maawa sana kayo sa mga Pilipino. Maawa kayo sa aming mga mahihirap. No? Yun lang talaga. So, gumagastos ng milyon-milyon sa impeachment. Pero, hindi gumagastos para hanapin ang trilyon. Ha? Ano ba meron kay Inday Sara? Ha? Kahit anong mangyari. Ha? Kung ang simpatiya ng mga tao ay nandyan kay Inday Sara, nandyan talaga kay Inday Sara kahit anong pang gawin ninyo. Yun lang talaga. Dahil, sa totoo lang, hindi mababayaran ng pera ang pagmamahal ng mga tao kung sino ang nasa puso ng mga tao. Yun lang. No? At ako ay kakain na ako ng aking tacos. At yan ang masasabi ko. And ingat tayong lahat. No? Mabuhay ang Pilipinas at sana okay ang Pilipinas, no? Dahil nakakaawa.